Okay. So you only need 2 basic lens pagdating sa pag-vlog. Actually, sa mga nag-uumpisa pa lang, okay lang kahit isa lang muna. But kung gusto nyo i-up yung game nyo or ma-improve yung vlogging nyo, yung quality ng vlog, I suggest na gamitin nyo to or mag-invest kayo sa dalawang klaseng lens na to. Pinakaunang lens na masasuggest ko na dapat meron agad kayo kapag mag-vlog is yung wide angle lens kagaya nito. Na-mention ko na yun sa mga nakarang vlog, but yung lens na gamit ko is yung 10 to 18mm EFS ng Canon. Medyo kailangan ko ng extra light dito sa environment ko ngayon kasi underground parking to, kaya gamit natin yung Ulanzi. Itong lens na to, nabili ko lang siya sa Facebook Market ng less than 5K na second hand. Now, the reason why kung bakit wide angle lens yung pinaka-standard pagdating sa ganitong klaseng pagbablog, para mas madali mapakita yung paligid, and hindi lang naka-zoom basta-basta sa mukha mo yung lens. Yung iba kaya nila mag-vlog ng at least 24mm yung gamit nila, but kung hahawakan mo siya, kung gagawin mong handheld, magiging ganito na siya kalapit. So yun lang, yung pinakaunang lens na maganda mag-invest is yung wide angle lens. Okay. So yung second basic lens na sinasabi ko is yung 50mm. Yep, ganyan dapat kalayo yung pwesto ng tripod and ng camera para magkasya ako sa isang frame ng 50mm. Now I'm using the 10 to 18mm. Pinalitan ko lang siya, nilagyan ng konting effect. Let's go back to 50mm. So yun nga, yung pinaka main na gamit ng lens na to in photography is for portrait shots, and yung isang gamit naman natin na lens kanina is mostly for landscape. Ang magandang effect ng lens na to is usually bine-blur niya yung background. Di lang ma-blur siguro yung sasakyan kasi masyado akong malapit, but yun yung pinaka inahabol-habol sa lens na to. Hindi siya advisable and almost close to impossible na magamit siya for handheld shots or handheld vlogging. Usually ginagamit lang siya sa ganito. Magiging sobrang lapit kapag hinawakan na natin siya. You just have to make sure na nakafocus ka, but right now hindi ako sure masyado kung nakafocus talaga ako kasi nga naka-manual lang siya. Tinurn off ko yung autofocus ng Yongnuo kasi hindi maganda yung performance siya. Kasi cheap lens lang din naman yan. But ayun, yun na yung point ko dun. But sobrang legit ng gantong klaseng lens for cinematic or close-up shots. So far yun lang. Siguro I will make another video about it, but yun. I just want to add na isa pa sa magandang feature ng 50mm is maganda yung performance niya pagdating sa mga low light scenario. Siguro mga 2K lang. Not bad for a lens na may ganong klaseng performance. Yun lang yung dalawang main lens ko pagdating sa vlogging, and of course it takes time para ma-practice mo rin yung dalawa na yun. Ako hanggang ngayon pinapractice ko pa rin kasi hindi pa rin ganon ka-crisp. Hindi ko masasabi na sobrang na-master ko na tong mga lens na to. Of course, marami pa rin dyan mga mas magagaling sa akin pagdating sa mga angle, sa mga settings, kanya-kanyang style, kanya-kanyang angulo, depende talaga sa'yo. Ulitin ko na pagdating sa low light scenario, mas okay yung 50mm kesa sa 10 to 18. Okay, so basically that's it. Dalawang lens lang talaga kailangan ko pagdating sa pagbablog. Kahit wala pa nga yung 50mm, as long as meron lang talaga akong wide lens, okay na yun. Hindi ko na-mention kanina na just in case, for example, like wala muna talaga tayong budget para bumili ng at least 10 to 18 or yung 50mm, for sure, meron siguro kayo kahit papano yung kit lens. Pwede na rin yun panimula kasi yung nagsimula rin ako mag-vlog, kit lens lang din yung gamit ko. Sa mga lumang model ng Canon, usually yung kit lens yan 18 to 50mm. Isagad nyo lang yung zoom niya sa 18, okay na yun. Hindi na yun sobrang lapit sa mukha nyo. Pwede nyo na siya i-vlog like ganito, and lalo kung meron pa kayong tripod or GorillaPod, mas magiging malayo yung angle niya. Kaya nga yung iba ginagamit yung phone nila pang vlog, lalo na yung iPhone kasi meron yung wide angle na lens. Kapag phone naman yung gamit nyo, okay rin naman gamitin yung front cam kasi makikita nyo yung sarili nyo. But yung ibang phone kasi, yung wide angle lens nila nandun sa likod or dun sa back cam. Sa mga beginner and sa mga nagsisimula pa lang, okay na yung gamitin. Yung mga gantong klaseng tip pagdating sa mga beginner na gusto mag-vlog, hindi na kailangan pa komplikahin. Sa mga gusto mag-vlog dyan na nahihiya pa rin kayo hanggang ngayon, labanan nyo yan. Sa umpisa lang talaga nakakahiya, nakaka-conscious. Iniisip nyo rin kasi magiging comment ng ibang tao, kung pagtatawanan ba kayo, well, nasa sayo na yan. But for me, nung nagsimula ako mag-vlog, nagsimula ako gumawa ng reels, hindi na ako nahihiya. Nahihiya pa rin naman, but hindi na ganun kagaya before na sobrang na-conscious. Yung ginagawa ko na to na pag-vlog na nag-enjoy ako, at the same time nag-open din siya ng doors for opportunities. Hindi nyo kailangan maging sobrang passionate, sa totoo lang. Basta masaya lang kayo sa ginagawa nyo, okay na yun. Okay, so hindi ko na kailangan maging cheesy sa vlog na to, but yun lang talaga yung point ko dun. Mag-enjoy lang sa ginagawa. Thank you all for watching. See you again next time. Peace!